Meron na naman po tayo ditong panibagong balita na muling nagpapatibay sa posisyon ni Ripple or XRP sa global finance. Ayon po sa isang crypto researcher, nagkaroon ng integration si Ripple kasama si Finastra. At dahil dito, nagkaroon siya ng indirect access sa higit 11,000 financial institutions na konektado kay SWIFT. Kung dati ay nasa 200 institutions lamang ang nakakonekta kay RippleNet, ngayon ay nagkaroon na siya ng daan para sa mas malawak na saklaw. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit po ba mahalaga ang integration na ito para kay Ripple? Si Ginoong Marcos Treacher, siya po ang dating Senior Vice President po ng Ripple ay nagbigay ng paliwanag na si Finastra ay isa po sa pinakamalaking fintech players na kasalukuyang ginagamit ng karamihan sa top banks sa buong mundo. Sa integration na ito ay mas lumawak po ang reach ng RippleNet at mas naging malawak din ang solusyon na maibibigay po niya sa kanyang mga partners. Ibig sabihin, mas marami na ngayong institution ang pwedeng makipag-transact directly or direkta gamit po ang Ripple technology. Sa market impact, ang ganito pong klase ng partnership ay pwede pong magbigay ng dagdag na kumpiyansa sa mga investors at saka institutions. Posible pong lumakas ang demand kay XRP kapag nagsimula ng makita ang resulta ng mas mabilis at mas mura na cross-border transactions. Ngayon ay ano naman po ang ipinapakita ng mga dokumento at saka diagram dito. Ayan, meron pong ibinahagi rito si Smoke. May 4 po na larawan na inilabas itong si Smoke kung saan ay makikita po natin kung paano po kumokonekta itong si Finastra dito kay Ripple at saka SWIFT. Sa mga diagram na ito ay ipinakita na ang mga bangko ay dumadaan sa Service Bureau ni Finastra bago kumonekta sa RippleNet or sa SWIFT messaging system. Nandito din ang mga serbisyo gaya po ng payment processing, sanctions, screening at saka cash visibility. Kaya pagdating po sa market impact, dahil dito mas malinaw na nakikita kung paano po nagiging tulay or bridge si Finastra para kay Ripple. Ang connectivity na ito ay pwede pong magresulta sa mas maraming institution na gumamit ng XRP bilang bahagi ng kanilang cross-border settlement. Ngayon ay ano naman ang pagkakaiba ng RippleNet at saka SWIFT sa ngayon? Si RippleNet ay may humigit kumulang 200 connected institutions. Samantalang si SWIFT ay may higit 11,000. Malaki po ang kanilang agwat, ngunit sa tulong po ni Finastra, nagkaroon si Ripple ng indirect access sa buong network ni SWIFT. Ang interoperability na ito ay nagbibigay ng mas malaking posibilidad na maging mas visible sa XRP sa global financial system. Sa market impact, kapag nagsimula pong makipag-ugnayan ang mas maraming SWIFT-connected banks sa pamamagitan po ng RippleNet, posibleng tumaas po ang adoption rate at magbunga ito ng mas matibay na suporta para sa presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman ang pananaw ng Finastra sa integration na ito? Ayon po kay Ritesh Singh, siya po ang Senior Vice President ng FMS sa Finastra. Yan, ayon sa kanya, ang pakikipagtulungan kay Ripple ay magbibigay daan para makapag-alok po sila ng mabilis at maaasahang cross-border payments gamit ang blockchain technology. Anya, ito ay makakatulong lalo na sa mga rehiyon kung saan mataas po ang cost ng correspondent banking. Kaya sa market impact, kapag mas marami ang nakatipid sa transaction fees at mas bumilis ang payment system, lalo pong tataas ang posibilidad na piliin ng mga bangko si Ripple bilang pangunahing option sa cross-border transactions. Yan bilang panghuli. Para po sa akin ay napakalaking bagay ng integration na ito dahil pinapalawak po nito ang kakayahan ni Ripple nang hindi niya kailangang direktang kumonekta sa bawat isa sa
11,000 institutions. Sa pamamagitan po ng Finastra, nagkaroon po siya ng shortcut papunta sa mas malaking ecosystem. Ito ay hindi lamang dagdag sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa kanyang utility sa totoong mundo. Kung magpapatuloy po ang ganitong klase ng partnership, mas lalakas po ang posisyon ng XRP bilang isang pangunahing blockchain solution sa global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.